to investigate all of this. It's unacceptable to hear na malakas kasi ang ulan at madami ang tubig. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. Hi everyone! Kasalukuyang binabayo ang Pilipinas ng bagyo na ang pangalan ay Christine. Nagkaroon ng matinding pagbabaha ngayon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dahil dito ay lumutang ang isang malaking tanong ng lahat na kung ano ang nangyari sa 5,500 flood control projects na nagkakahalaga ng daang bilyong piso na dapat ay napapakinabangan ngayon. At ang isa pang tanong ay bakit sa bilyon-bilyong piso na inilaan dito sa Bicol ay binaha pa rin ito ng matindi na parang wala namang ginawang projects na nangyari. Panoorin natin ang video na ito. Ito ang kalagayan ng Bicol ngayon. Bahang-baha at halos umabot na sa bubong ng tubig. Kumakalat ngayon sa social media ang hashtag na Pray for Bicol. Pero alam nyo ba na merong flood control projects sa Bicol na nagsimula pa dapat noong 2022 at dapat ay tapos na ngayong Mayo 2024? Iyon ang flood control projects para sa Bicol na mukhang hindi ginawa at walang nakitang nagawa. Ang pera na inilabas noong 2022 na para lang sa Bicol ay 14 billion pesos. Ulitin ko, billion, hindi milyon billion. At ng 2023 naman ay nagkaroon ng 9.6 billion pesos na karagdagang pondo. At ngayong 2024 ay 14.6 million pesos ang nadagdag para sana tapusin ang flood control projects na dapat tapos na nitong Mayo 2024. Pero dahil sa bagyong Christine ay nagtanong ang buong Pilipinas kung nasaan ang bilyong-bilyong halaga ng projects na iyon na parang wala naman at hindi naman nakatulong sa mga taga Bicol. Balak naman imbestigahan sa Senado at Kamara kung nasaan ang bilyon-bilyong pondo na dapat ay inaasahan ngayong malakas ang bagyo. Pakinggan natin ang sinabi ni Joel Villanueva. We have to investigate all of this. It's unacceptable to hear na malakas kasi ang ulan at madami ang tubig. Hindi po yung dahilan. Everyone na kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Narinig natin ang sinabi ni Senator Joel Villanueva, kaya kung sino man itong namamahala sa gobyerno dun sa projects dito sa flood control ng Bicol, ay babantayan ko ang sagot nyo kung sakaling isasama kayo sa iimbestigahan dahil malinaw na malinaw sa video na ito na may mali dyan sa flood control projects nyo. Yun ay kung meron nga ba talaga kayong ginawang flood control kuno. Ito naman ang masasabi ni Senator Ping Lacson tungkol sa projects katulad dito sa Bicol. Sabi ng dating Senator Ping Lacson ay matagal na daw pugad ng katiwalian ang mga flood control projects. Sabi niya ay nagsasabuatan ng mga kongresista, mga taga-gobyerno at mismong mga contractors para makapagbulsa ng malaking pondo galing dun sa mga projects. Sangayon naman si House Speaker Martin Romualdez na imbestigahan ang mga flood control projects. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Part of our oversight functions, we also have to have accountability sa pagkatama, paggagastos ng ating budget. So titingnan natin kung effective, efficient, at tama sana naman. Kung may nangyayaring dati na hindi tama yung paggagastos, talagang hindi talaga pwede yun. Pakinggan naman natin ang utos ni President Marcos para sa government relief efforts sa mga nasalanta ng bagyo. From what we are looking at, it really looks like this storm is more about flooding. We cannot go in right now. Maybe parts of Bicol, baka maumpisahan na natin. Baka pwede nang lumipad ang helicopter or something like that para makapasok man lang na makapag-report na mabuti kung ano yung sitwasyon. But the point right now is that the storm is actually still off of our coast. It's not yet hasn't made landfall yet.
So the worst is yet to come, I'm afraid. Let's all prepare. Let's just all prepare so that the minute that we get the signal that it's okay to go in, we'll all be able to go in. The airlift will go in first, and then once the public works has been able to open at least the main thoroughfares, then everything else will go in. Health will go in, the relief goods will go in to alleviate the effects to especially first to the population, and then afterwards we will take care of all the other infrastructure, the power, the roads. Let's watch again those dams, because we don't want the situation that happened in the Cagayan Valley. We're just released without telling anyone, and there was no plan. And we all remember what happened there. Maybe what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities, so that when the real water comes, it will be not as bad. Narinig natin yung mensahe ni President Bongbong Marcos. Itong kuha na ito ay sa Batangas Laurel. So makikita nyo, sobrang lakas na nung current at saka ang taas ng tubig. Sa mga taga dito sa Laurel, Batangas, iingat kayo sa paglusong dito sa tubig. Kasi ito, meron na tong mga ihi ng daga at saka yung dun sa Poso Negro, kasi yung kanal doon umaapaw. So humahalo na siya dyan sa tubig na yan, tapos makikita nyo kulay brown siya kasi galing siya malamang sa mataas na lugar, so, sa mga bundok, galon. So humalo yung tubig dyan. Delikado kasi yung ihi ng daga kapag may sugat ka tapos nalagyan ka nung ihi ng daga, possible na ma-leptospirosis ka. So ingat kayo sa mga ganyang klase ng as much as possible. Kung kaya yung magstay na lang sa loob ng bahay, magstay na lang kayo kasi delikado talaga yan. So nakita nyo yung current yun, sobrang bilis, napakabilis. So kapag napunta ka dyan at wala kang salbabida or wala kang life vest, possible ka talaga na madala dyan tapos malunod ka. Kaya as much as possible, mas maganda kung nasa loob na lang tayo ng bahay kung hinihintay pa natin yung rescue. Dito naman is yung may-ari ng bahay dito, sa sobrang taas ng baha, umakit siya sa bubong. Ayan, nandiyan sa bubong. So tinitingnan niya yung current dun sa likod ng bahay niya, sobrang lakas, no? Na tipong kapag may sasakyan talaga na lumusong dyan, lalo na yung mga kotse, talagang lulutang sa sobrang lakas ng current at saka taas ng tubig. So ingat kayo lahat, mga taga Batangas. At ito, tingnan naman natin itong tubig dito sa tulay. Makikita nyo yung current na yun, sobrang lagas. Ibig sabihin nun, sobrang dami ng tubig na galing taas, bumababa. Tapos yung kulay niya, kulay black, no? Kulay black. So possible yan yung mga halo-halo ng mga putik, mga lahar, mga ganon, or yung mga buhangin, kaya naging black na siya. So ingat kayo lahat, everyone, at sana maging maayos ang lahat. Tingin ko bukas wala ng bagyo at magiging maayos ng panahon. Keep safe everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Vital Drone.